So tara mga master, i-test ride natin tong si Victorino. Testingin natin yung power and speed. Okay. Ganda ng tunog talaga na ito. Ganda ng preno niya, ang lakas. Hindi nga lang siya master naka ABS, kaya medyo pumapakat talaga yung preno niya pagka nag full stop ka. Siyempre hindi nako-control. Pero maganda suspension niya. Power. So ito mga master, MacArthur Highway tayo. Ganda niyang manakbo mga master, ang lakas ng torque niya. Ganda ng suspension. Malambot yung clutch, madaling pumasok yung cambio. So kahit nakayuko ka dito, hindi mo masyadong, hindi mo ramdam yung awit yung alay. So okay din yung position ng manubela niya kasi medyo mataas naman sa high rise naman. Nasa na yan kung gusto mo ba siyang i-lift. Pero ito goods na rin para sa akin, goods na rin. Yan o, ganda ng suspension niya, malambot. Nandito ka sa Bulacan alam mo na yun pagka nasa Bulacan, matatest mo kung yung suspension mo is goods o hindi. Ayun di ba? So ito, pwede to sa pwede sa Bulacan to. All goods mga master. Ganda tong motor na to. Dapat na mga master, available to in any auto buy dealer dito sa Bulacan, Baiku, tsaka Gem Cycle So pwede kayo mag-avail nitong Victorino. Dadaan ko ulit kayo master sa dealer. So papunta naman tayo na May Kawayan. So para makuha natin yung price nito, bigyan ko kayo ng idea kung magkano yung minimum down payment, saka kung magkano yung monthly amortization nyo hanggang 3 years. I think hanggang 3 years. Hindi ko sure kung pasok pa to sa 4 years para medyo mababa yung hulog, pero medyo matagal ng hulugin nyo, 4 na taon. So 1 to 3 years, bigyan ko kayo ng quotation. Sasaglit tayo sa Gem Cycle na may price list kasi dun para may idea kayo.
dito sa motor na to. So all goods, hindi to ganun kamahal mga master. Unlike yung ng Yamaha, yung XXR 150 which is 150cc lang, ito is 250. Meron nga lang sa kanyang mga mayroon nga lang mga features na wala talaga dito. So kaya siguro ganun din yung presyuhan niya. Unang-una hindi siya ABS, wala siyang ABS, wala siyang hazard. So hindi siya liquid cooled. So 250cc na air cooled lang siya. So para siyang old school type na engine, di ba? Pero at least naka 250cc ka. So yung display niya is medyo maliit, I think. Para sa akin nalilitan ako dun sa panel niya. Pero maganda siya. Yun nga lang, medyo maliit talaga. Ganda ng preno niya talaga. Yung braking system niya, ang lupit eh, oh. Lakas. Yes, nandito na tayo sa GM Cycle. Manghiram lang tayo ng price list. Nare boy. Hiram nare boy. Victorino ba yan? Oo, Victorino. Yan. Ito mga master, Victorino 250. Cash nya 158,000. Lowest down payment is 15,800. So sobrang mura, 10% lang eh. Monthly mo sa 3 years 7,878. 23,700 maximum down sa 47,400. 6,018 yung monthly mga master, less 200, no? So 15,800 lang yung down niya, 7,800 yung monthly, 7,600 pag updated yung payment. So dito kayo punta, GM Cycle Corporation. Hanapin niyo yung magaling na mekaniko dito, si Larry Boy. So, diba? So yung mga master, 158, 15,800 yung down, tapos 7,800 yung monthly sa 3 years, sa 2 years 9,998. So almost 10. So 1 year naman 16,616, no? So yun ang presyo ng Victorino 250i. Ano mas maganda? XXR o ito? Mas maganda to? Mas pogi, no? So ngayon mga master, tingnan natin yung gauge niya kung gaano siya kaganda sa gabi, no? So Victorino, ayan, pag inon natin siya, ayan, tingnan niya, ayan, papalo yung RPM, tapos yung gauge niya lahat under siya. So isa pa, ayan, di ba? Tuhan gear hanggang 0 to 9, basta lahat sila 0 to 1 hanggang 9. Tapos fuel gauge, display system, kilometer per hour, yung gear 0, kilometer niya, yung odometer 680. Tapos ito yung RPM, yung kanyang neutral sign, ayun. Pag kinambyo mo siya, yan, oo, nawawala siya, neutral. Tapos signal, ayun yung turn. Yan, so start natin. Yan, yung engine on, lumitaw. Tapos pwede mo na siyang start pag namatay na. Yan. So pumalo na yung kanyang RPM. Tapos tingnan mo master yung ano niya, yung ilaw niya is ano pa siya, bulb type, no? So high low siya na bulb type, eh, no? Ito mo. Tapos ito yung high low niya, nag-i-indicate din dito. Tapos sa likod naman niya is yung stop light and signal light. Both naman siya na LED siya. Ayun, no? Pati yung plate light holder niya sa ilalim, no? Tara, testing natin sa gabi. Testing natin ngayon, medyo madilim.
odometer niya, kita niyo mga master, baba natin. Yan. Diba? Tapos yung gearing niya, nasa gawing ibaba. Yung problema lang dito mga master, pag naka-upright position ka, hindi mo kita yung gear kasi medyo nakalubog siyang ganun. So sana nakalin siya pag ganyan na nakataas siya. Yung parang sa XXR, nakaganon siya. So dito kailangan mo mag-lean forward ng todo para makita mo yung pinakamilyahe mo. Ito yung 680, tapos yung gear mo, pati yung fuel gauge, no. Tapos makita mo lang talaga is yung RPM tsaka yung display. Tapos kung mag-neutral ka na, ayan, may ilaw yung neutral, no? Yan, yung neutral niya, di ba? Tapos yan, naka-primera ka, tapos yung gauge niya, di ba? So yan, kita niyo yung gear niya. Ang ganda, di ba? Maganda yung gear, yung ano niya, yung panel niya, maliit lang pero malinaw. Yung signal niya. Tapos tayo sa main road. Yun nga pala mga master, wala siyang backlight assist sa mga switches niya. Ayan o, kabitaan wala. So kailangan mapamiliarize ka para makabisado mo siya. So yung switches naman niya sa kaliwa, ayan, busina, normal na switches, busina, signal light, tsaka kill switch, then yung starter, no? Yun siya. So ito naman naka-automatic headlight on naman siya, wala siyang patayan ng ilaw pero may passing light siya. Yun ang ano niya, yun ang mga switches niya. Alam mo master, ang hindi lang dito goods is yung sa display niya kasi wala siyang voltmeter, so hindi mo alam kung goods pa yung battery mo. Eh since wala kang kickstarter, so kailangan mo talaga ng voltmeter para makita mo kung sasablay na ba yung battery mo, di ba? Tapos wala rin siyang hazard, which is common na ngayon sa mga motor na bagong labas ngayon. Medyo mataas yung cc, like 150cc up, meron na siyang hazard. So sa case niya, ito medyo malaki na yung makina niya, 250cc, pero hindi siya nalagyan ng hazard. Meron lang siya passing light, yun lang. So wala siyang hazard talaga. Wala kang, papalagyan mo na lang siya aftermarket na lang kung gusto mong magkaroon siya ng hazard. So yan mga master, kitang-kita nyo, diba? Ang linaw nung gauge nya. Ang ganda ng kulay, parang bluish white. No? Ang kita mo lang sa panel nya talaga is yung nakalagay na DSP SYS. Ibig sabihin, display system. Tapos yung kilometer per hour, ayan, tumatakbo, nasa 24, 23, yan, maglalaro dyan, 25. So yan, yung display system makikita mo. Tapos yung gearing nya is 1, 2, 3, 4 hanggang 5th gear nga lang pala to mga master. So 250cc hanggang 5th gear lang. So sana ginawa na lang 6th gear, di ba? Unlike nung ibang mga like Raider 150, naka 6 speed siya pero 150cc lang, no? So ikaw naka V-twin ka pero 5 speed, so medyo bitin. Kasi nung hinataw ko rin to, naka 5 speed ka na, nangihingi pa. So pag gaganon mga master, dadayain mo na lang talaga siya eh. So yung 6 speed na hinihingi niya, dadayain mo sa plato. So medyo magliliit ka ng plato para mag high speed siya. Sa case kasi nito, medyo malaki pa yung plato niya. So pagdating mo ng 5th gear, naisagad mo na siya. Ngayon nanghihingi pa siya ng isang cambio kasi nga malaki yung makina mo, so malakas yung engine, and then hanggang 5 speed ka lang. So ang diskarte doon, either magliit ka ng sprocket
nasa may engine sprocket, or maglaki ka ng or magliit ka ng, rather either maglaki ka ng plato mali pala mga, sorry either maglaki ka ng sprocket engine or magliit ka ng plato sa likuran. So yun yung ano natin, yun yung pinaka way para makuha mo yung 6 speed na hinihingi niya, kasi nga naka ano lang siya naka 5 speed lang, no? So ayan, yun lang master, pinakita ko lang sa inyo sa gabi kung paano yung gauge niya, kasi sa umaga hindi natin makikita kung gano'n siya kaganda. Na-amaze lang din ako sa kulay niya, so ang ganda niya tignan. Yun nga lang, medyo maliit talaga, and then nakalin, pantay siya masyado, so sana mas nakaangat siya ng konti para kitang kita mo, hindi ka na maglilin forward para lang silipin kung ilan na yung tinatakbo mo, tsaka kung ilan na yung gearings mo, makikita mo talaga agad, no? So yun lang naman, pero rather than hindi naman nakaka-apekto yan sa performance ng motor, okay naman talaga si Victorino. Eye-catching to mga master, lalo na yung magkakaroon ka ng kasabay na mahilig sa old school, yung cafe racer, yung mga ginagawa nilang scrambler type. So ito, parang ito yung nagiging na-amaze sila kasi ang ganda na itsura niya, no? So yun lang mga master, salamat ulit FKM Motors sa pagpapahiram po ng unit na to. Sir Jason, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang magpahiram ng mga model units na pwede nating reviewin para makita ng mga master natin kung gaano kaganda rin yung mga ginagawa nyong motor, kung gaano kaganda yung ni-introduce nyo sa aming motor, para magkaroon, madagdagan ba yung mga choices nating mga Pinoy pagdating sa motor. So salamat po ulit, thank you very much po.